magandang araw ulit sa ating lahat at welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's video guys ay magkakaroon tayo ng initial insulation resistance test dito sa ating mga wire. Especially dito sa mga main wire natin na nagmula doon sa ETS. Then yung tumakbo papunta doon sa ating mga tenant na mga wire. Napakahalaga ng ating gagawing insulation resistance test or pagmimigger para yung ating mga wire malaman natin na wala siyang sabit o kaya wala siyang sugat o hindi nabalatan yung mga wire natin, hindi sumagin doon sa mga metal. So napaka-importante nun para hindi pagmumulan ng short circuit kapag magkaroon na tayo ng final na operation or tinatawag na mayroon na tayong pag-energize ng ating mga linya. So ang gagawin natin ngayon ay gagawa muna tayo ng temporary form ng ating gagawing insulation resistance test kasi naubusan tayo ng form guys. So ito ay hindi pa naman final. Kumbaga titingnan lang natin kung okay yung ating mga wire. So sa paggawa naman nito, alamin mo lang kung yung iyong connection dito, kung line to line na 3 phase, kung ilang volts, ilang ampere yung kanyang main breaker, mga branches, then alamin mo lang yung mga sukat ng wire. Yan. So dito ay ang ating connection ay line to line na 400 volts 3 phase at ito yung kanyang mga neutral wire. Kaya sa paggawa ng form niyan so lagyan muna natin ng bracket yan. Ito ay line 1 line 2 yan. Then itong pangalawa gawin nating line 2 line 3 yan. Yung pangatlo ay line 1 line 3 yan. Buo na yung ating 3 phase connection. Then kasunod yan line 1 to ground or line 1 to neutral. So unahin natin line 1 to ground muna tayo. Yan, line 1 to ground. Yan. Pangalawa line 2 to ground. Sunod line 3 to ground. Then sunod natin neutral line 1 neutral. Yan. Then line 2 neutral. Then line 3 neutral. Then yung pang last neutral to ground. Yan, or ground to neutral. Then dito yung remarks. Yan, remarks. Sa remarks guys, diyan nilalagay kung ano yung inyong yung findings doon sa ginawa o kung pasado o fail. Yan. So yan, gagawa naman natin ito ng mga kahon-kahon. Yan. So dahil ito ay wala tayong space dito sa kabila, ito ay para to sa ang una natin gagawin para ito sa main. Yan. Dahil wala tayong space, so wala na tayong mailagay na pangalan dyan, so number na lang. So halimbawa ito ay main, so huwag na natin lagyan ng number 1 yan. Unahin natin dito ang number 1 sa branches na. So
So kung ilang branches yung palaman ng inyong panel board, ganoon din kadami yung gagawin mong kahon or mas marami pa. Okay, so ang branches natin dyan guys ay 8 na mayroong circuit breaker. Dalawa. Yan, dalawa, tatlo. Oh, hindi masyadong gumuhit, no? Apat at 5. Oy, hindi gumuhit na mabuti. Yan, 5. Then 6. 7. 8. Sakto ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, okay. So, yan. Halimbawa, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3, ito yung 4, ito yung 5, ito yung 6, 7, ito yung 8. At kung marami pa yung laman ng inyong panel board, ay pwede pang damihan nyo ang paglagay. So, ito yung main. So, hindi natin pwedeng malagyan ng pangalan dyan kasi nga, itong space na to ay para sa line 1 and line 2 kapag nag-reading na tayo. Okay, so proceed tayo sa pag-reading guys. Okay, so yan, malalaman natin yan kung pasado o hindi yung wiring na ginawa ng ating mga kasamahan. So ang ating gamit na insulation resistance tester guys ay brand Sanwa, o kaya tinatawag na Meagher tester. So yung Meagher kasi ay brand talaga yun, kaya dapat ay insulation resistance tester talaga siya ang tamang tawag. So nasanay na lang tayo kasi sa Meagher. So naka-on eh. Yan. So sa paggamit yan guys, analog type ito. Bali ang kanyang range dito ay 2000 mega ohms. Iseset mo lang to doon sa yan, 2000 mega ohms na nakatutok na to. Then iangat mo lang to para sa continuous na connection niya o nung switch. Yan. So sabit muna natin yan. So sa main muna tayo. So set natin 2000 mega ohms. Then tapos para malaman mo kung buo yung kanyang battery, kung buhay pa yung battery niya, gumagana pa, ay pag-sure natin to, test probe. Yan, dapat umabot hanggang 0 yung kanyang reading. Yan. Okay, so line 1, line 2 tayo guys. So pwede naman tayo dito sa bus bar, pero dapat nandun talaga sa kanyang terminal lag. So line 1, line 2. So papalo yan guys. Pag kinunik mo yan doon, papalo yan dito. Yan, pag kinunik mo yan doon, papalo yan dito. Yan, nakikita ba? So yan, pumapalo siya hanggang 1000. Yan. So reading niya guys ay 1000. Pwede pa mag-infinite yan kasi umano pa yan eh, umandar pa. So 1000 yung reading niya. Off muna natin. So ilalagay mo yan, line 1, line 2 ay 1000 dito. 1000. Okay. Sunod natin na i-reading dyan ay okay. So yun, pumalo siya. Antay lang natin. Susulat lang natin yan, line 2, line 3 yun. Okay. So pagkatapos nyan, doon ka naman sa line 1, line 3.
Line 3. Yan, line 1, line 3. 1,000 din siya guys. So 1,000. Pagkatapos nun, ang kasunod natin na i-tester dyan ay line 1 to ground. So line 1 to ground, dito yung kanyang line 1, kulay pula, itutok natin dyan, test proof. Then doon sa ground, yung isa andun sa ilalim. Ito, yan. So yan, medyo mababa yung reading niya. So malamang yung dulo niyan ay walang tape. Yan. Wali, nasa ano siya, 800. Nasa 800 siya. Yan guys, kunyari 800 yan. Line 2 to ground. Tapos line 2 to ground, ganun pa rin guys. Dito, ganun lang. So ganun ulit ang reading niya. Either merong isa dyan na medyo malapit sa metal yung dulo. 800 pa rin. Kaya medyo mababa yung reading niya. So 800 pa rin siya. Line 2 ground, line 3 ground. Yan guys, line 3 ground. Yan, Line 3. yan. Okay. So kung mababa yung reading yan guys, halimbawa hindi siya pumasa, pwede nyong kalasin yan yung ground at isa-isahin nyo test yan kung saan yung nagkakaroon ng mababang reading. 800 pa rin. So dahil ito ay pasado naman, hindi na natin baklasin yan. Pasado yun. So pasado yan ng 800. Okay. So dito tayo sa branches. Itong ano na to, wire na to, pumunta na ito sa rope deck. Ito ay supply nung ating elevator. So titingnan natin kung walang sumabit sa metal yan or hindi nabalatan. Kasi kapag nabalatan din yan guys, kahit hindi sumabit yan sa metal, pwedeng hihina yung reading yan, mababa ang reading niya. Okay, so o kaya nabawasan yung strand sa dulo, kunyari sa dulo nito nagputol kayo, madiditik nya. So line 1, line 2. Ito guys ay mahaba ito, ang rope deck pa, pang 12 floor. Yan, ano siya, 900 siya guys. So okay lang yan kasi napakahaba nung tinakbo nito guys. Kasi line 2? line 1, line 2. Kasi napakahaba ng takbo yan. Kapag mahaba yung tinatakbo nung inyong wire, pwedeng humihina yung resistance niyan. At make sure din pala kapag nag-reading kayo, dapat ay naka-off yung inyong mga circuit breaker. At mahalaga din dyan, yung mga dulo nito, may mga tape dapat. Pwedeng dahil sa mahaba, umihina yung resistance niya, or pwedeng hindi naka-tape yung dulo at malapit siya doon sa metal sa panel board. Kasi nandun yan sa loob ng panel board sa taas. So sunod natin guys ay line 2, line 3. So sa line 2, line 3, ang reading niya ay sige, pumapalo pa siya hanggang Saglit. 900. Pumapalo pa siya hanggang 1,000, pero yan, pwede na yan ang 900. Then sunod natin ay line 1, line 3. So line 1, line 3 niya, ayan, 900. Pag umabot ng 2,000 mega ohms yan guys, infinite yan. Guys, may kulang tayo, may kulang. So ayan, yung line 2 neutral pa, wala pa. So line 1 to neutral pa. Dito. So hanapin lang natin yung kaparehas niya ng sukat dito ng neutral, kasi hindi pa nakalagay sa neutral bus bar. Yan, or terminal. Yan. So line 1 to neutral ay 900.
So balikan muna natin yon. Yan, medyo nakalimutan. Tapos line 2 neutral. Yan. Line 2 neutral. Yan. Okay. 900 din. Tapos neutral. line 3 neutral. Same lang. Neutral to ground. Tapos neutral to ground. Okay, neutral to ground. Okay, tumatakbo pa siya. 800. So guys, kapag nag-insulation test kayo nito, kung naka ano na yan, halimbawa nakatap na, kung halimbawa kung sa mall o kaya nakatap na yan doon sa Meralco sa baba at mayroon ang galing kay Meralco side, hindi yan papasa kapag nag-test kayo kasi nakabanding kasi yan sila, si neutral sa kasi ground ay nakabanding yan, kaya posibleng babagsak yan kapag halimbawang mayroon ng connection mula kay Meralco o kaya kung sino yung inyong service provider. Okay, so balik tayo sa ano, sa isang ating branch. Line 1 to ground. So doon na tayo sa line 1 to ground. Okay, so line 1 to ground natin. Yan. Then dito ay tumatakbo pa siya. 800. So mababa siya, wala siya sa 800. 700 lang. Yan. Pasado yan guys, pero may mga engineer na ayaw pa nila ng 700. O kaya may mga ibang witness na ayaw pa nila ng 700. So possible yan na pwedeng walang tape yung dulo. 700 din. Line 3. Okay, line 3 to ground. So, ang kasunod niyan, Line 1 neutral. line 1 neutral. So, yung neutral niya ay anong size niyan? 80 mm square. So, ito yung line 1, ito yung neutral niya. Line 1 neutral. Yan. So, 900. Okay, line 2 neutral. Line 2 neutral ay 910. Mapalo pa siya hanggang 1,000 guys. Pero yan, pwede naman na. Line 3 neutral. Line 3 neutral. Yan o. Pumapalo siya hanggang 1,000 eh. 1,000. So gawin natin 1,000 yung isa. Tapos neutral to ground. Okay. So mababa yung neutral to ground niya, nasa ano lang 700. Paras lang naman yan. Ganun lang. So ganoon lang yun guys. Lahat ng mga gagawin natin dito ay same lang doon sa una nating ginawa. Kaya halimbawa man sa inyo may mangyaring bumaba, i-trace nyo yon kung anong dahilan. Lalo na kapag may nakakabit na ng mga devices at then may nakasaksak na, then kung may mga ilaw, kung LED, pwedeng i-off nyo yung mga switch. May mga Oh. appliances machine. Kung halimbawa may mga signage, yung signage may mga transformer. Yung transformer ay nadidetect ni
meager o ng installation test nyo, installation resistance tester nyo, madidetect niya yon yung mga transformer at hindi siya ipapasa. Kaya dapat yon ay kinakalas o tinatanggal doon sa yung wire na pumunta doon sa inyong transformer. Ayun lang guys, at sana ay nakapagbigay tayo ng idea doon sa ating mga baguhan na mga manunood. At doon sa mga biyasa naman, pakitulungan kami. At kung mayroon pa kayong mga dagdag na mga idea o kaya mga payo sa mga nagkakandak ng insulation resistance system, ay Comment lang sa comment section. comment down lang po sa comment section or sa FB page kayo pumunta guys kung maraming tanong, no? Kasi pag doon sa comment section, kada video yon doon lang makikita yung inyong mga comment at medyo mahirap kasi nga sa dami ng video namin. Kaya mas maganda sana sa FB page na lang. So ayun, shoutout sa ating mga masugid na mga taga-subaybay, si J Mark, and then si Joker Kunanan, then si Sir Arturo De Leon sa Silang Cavite. Ayan, shoutout din kay Dialan TV, sa iba pa nating masugid na mga taga-subaybay. Yun lang guys, maraming salamat at God bless ating lahat.